Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Good morning! Good morning! Nakikinig. Nakikinig. Nagmamalasakit. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Mix Bustos. Hi, hello! Good morning! Hi, hello! Haring araw. Dito po sa Metro Manila sa Quezon City. Aba, mainit-init na po. Pwede pa rin naman po magdala ng payong kung tayo po ay naglalakad, nagko-commute. Dahil tirik na tirik nga po ang araw. Ayan, hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. It is August 20, 2026. Jump-pack po ang ating programa today. Dahil po ang ating question of the day para po umandar ang ating usapan. Ano po ang inyong ginagawa? Ano po ang ginagawa ng inyong mga anak tuwing walang pasok? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at sa DZMM Teleradyo sa Viber. Hindi na po makakaila kapag dating po sa usaping consumer, pagdating po sa usaping business, kapag nasususpend nga daw ang mga pasok at work, malaki nga po ang nawawala sa ekonomiya. Pero ganoon din po no, sa ating mga anak. Ganoon din po sa mga tuition na binabayaran ng mga magulang. Nako, nagbabayad po tayo ng full tuition kapag walang pasok. Buti nga ngayon post-pandemic di ba? Nagkaroon na ng mga asynchronous and synchronous classes. Pero traditionally, noong unang panahon, kapag walang pasok dahil sa bagyo, literal walang pasok talaga. So maaring masaya on the surface, masaya para sa mga bata, maaring para sa mga magulang din on the surface. Pero yung long-term effects nga po nito, no, kapag na-derail po ang edukasyon, ang learning po ng mga bata, ano po ang masamang epekto nito? Dahil pag-uusapan po natin ngayon ng ating paksa, ang epekto ng masamang panahon at school violence sa education crisis ng Pilipinas. Makakasama po natin ang ating kaserbisyo of the day. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Ngayong umaga, makakasama po natin ang Executive Director ng Philippine Business for Education, si Mr. Bal Camua. Sir Bal, marami po salamat sa inyong pong pagbisita dito po sa DZMM. Good morning sa Sir Migs at thank you for having me again in your program. Maraming salamat. I'm glad to be here. Yes, opo. And of course, kasama po natin si Ninya Corpus. Sir Bal, una tanungin muna natin, no, kasi syempre, parang nag-combo this month di ba? Tawag mo dito, nagkaroon ng, well, all around the Philippines, di ba? Masamang panahon, maraming suspension ng classes. And then, yung biggest story this week, second time na po nagkaroon ng school shooting incident. So, kumbaga parang ang dami mga nangyayari tungkol po sa student health ng bata pagdating sa kanyang education. So, ano muna ang inyong kumbaga overview pagdating po sa mga ganitong klaseng events? Well, unang-una talagang naapektuhan yung learning outcomes ng mga bata, no? So nagkakaroon ng hadlang or nagkakaroon ng balakid sa kanilang pagkatuto. So number one, kapag merong suspension of classes, kailangan nating maintindihan na hindi po yan pantay-pantay yung experience ng bawat mag-aaral or bawat learner, no? So merong mga learners na may access sa internet, meron ding wala. Merong mga learners na kayang gumawa ng modules on their own at meron din pong hindi kaya. So katulad nga po ng sinabi ko, hindi po pantay-pantay yung experiences nila kapag nagkakaroon ng suspension of classes. At kapag yun nasa dehado naman, sir, kapag sabihin natin wala akong masyadong access, ano yung kumbaga hindi nakikitang effect na baka mamaya nahuhuli na pala ako? Exactly, Sir Mix, no? Nahuhuli talaga kasi number one, kung titingnan natin outside of the class suspension,
suspensions, nahuhuli na rin talaga ang mga mag-aaral na Pilipino. And alam po natin ito, ang dami pong datos na nagpapatunay na talagang malala ang learning crisis sa ating bansa. No? So, maliban sa malala na yung learning crisis, mas lalo pa itong pinapalala ng mga class suspensions na hindi natin masyadong na maayos na ma-manage, and in this case na aapektuhan ang learning outcomes ng mga bata. Especially, I'd like to highlight kung ano yung epekto niyan sa mga lower grades, no? Sa mga younger learners natin kung saan mas dependent sila sa face-to-face na interaction sa kanilang mga teachers. So, good morning, Sir Bal. Bago natin ipagpatuloy yung education crisis, gusto ko pong malaman kasi yung PBED para po sa lahat ng nakikinig at nanonood, ano po ba ang PBED or Philippine Business for Education? Yeah. Thank you, Ma'am Nina. So kami sa Philippine Business for Education, kami ay isang non-government organization. Particularly, isa kaming advocacy group. So ang major push namin is really on education reforms. So binubuo kami ng mga malalaking kumpanya. So yung mga members namin are big companies here in the Philippines, business leaders. At ang pinaka layunin namin is to really make sure that yung education, the quality of education natin dito sa Pilipinas, maitaas natin yung antas ng edukasyon, number one, at dapat konektado po yan sa ating, let's say, private sector. No? Because by the end of the day, education should lead to better opportunities. No? So, on employment or let's say in business. So, we are engaged in several education reform advocacies. So, particularly, early in 2000s, we were the first to push for K-12, the K-12 law. We were also heavily involved in the implementation of the enterprise-based education and training or yung EBET, kung saan mas pinalaki at pinalawak yung in-company na training exposure ng mga bata, particularly for skills development. Opo. And sa ngayon po, ano yung nakikita niyong pinakamalaking problema? I'm sure marami tayong problema, dami ng estudyante, classrooms, yung ratio ng student and teacher, and etc. No? What is the biggest problem now po? The biggest problem is really yung pagkahuli natin just in terms of learning outcomes. Kung titingnan natin, literacy and numeracy. Yun yung pinakamalaking problema. Tsaka doon po kasi, kami naniniwala na doon po kasi magsisimula yung lahat eh. So kung titingnan po natin yan at the level ng mga young learners, kung hindi natin nabibuild yung foundation of literacy and numeracy ng tama, magkakaproblema yan pagdating ng higher grades, progress niya on the higher grades. And there is a threshold, right, na parang may age na kapag tinuruan mo siya magbasa at this age, mahihirapan na. So dapat mas maaga, 'di ba? Maturuan mo na siya magbasa at magbilang. But in our current curriculum design of our basic education, kailangan na ng higher level skills or higher level of learning pagtungtong ng grade 4, grade 5, and grade 6. Kailangan na ng may medyo mataas yung antas ng comprehension, no? Yung pag-iintindi. So, bago mo ma-establish yan, kailangan talaga na magaling na po yung bata sa basics ng pagbabasa, pagbibilang, and then analytical skills as well, comprehension skills as well in the early grades, from grade 1 to grade 3. So, yun po dapat yung binibuild. Opo. And speaking of huli, kasi sir, di ba nag-evolve ngayon ang learning, di ba? Importante rin na kasi kapag titingnan mo yung bata, siya naman itinuturuan lang. Importante din yung nagtuturo, importante din yung environment. Hindi lang siya sa teacher eh, 'di ba? Nasa magulang din siya. Exactly. Opo. Paano po natin siya kumbaga ina-address? So kung titingnan po natin, palagi nating naririnig, no? It takes a village to raise a child. So hindi lang yan nakaatang sa eskwelahan, hindi lang din yan nakaatang sa mga teachers, but also to the whole community. And it starts with the parents, no? Kung titingnan, alam po natin yan na ang mga parents, ang mga magulang, ang unang guro ng mga bata. No? So, kailangan may support system din po, particularly to education within their household. Now, maganda pong punto, Sir Migs, yung sinabi ninyo na it's also all on the teachers, no?
kasi kami sa PBED, isa sa mga pangunahing advocacy din namin is on teacher quality. To make Opo. sure na equipped at capacitated ang ating mga teachers to, number one, teach, to execute their primary job, which is to teach. No? So, and then kailangan they are given the right materials, they are given the right support para pagdating nila sa eskwelahan or pagdating nila sa kanilang mga classrooms, ang gagawin nila is their main function of teaching. So isa sa mga main advocacy namin before was bawasan yung mga administrative tasks ng mga teachers. Kasi it is because of those administrative tasks na hindi sila nakakapag-focus on teaching. And true enough, no, may mga reforms in our government policies, particularly with DepEd, to deload the teachers from their administrative tasks. Can you give us examples nitong mga administrative tasks na sana ay hindi na ginagawa ng ating mga teachers, di ba? Minsan, pati nga yung... Nadadagdagan ng trabaho. ngayon nga may mga gusto pang idagdag eh. Nagrereklamo na nga sila eh. Unang-una, yung pag-streamline ng mga kailangan nilang fill-upan na forms. Oo. Yun Kasi yung ganun unang kasimple. Opo. Clerical Ganun yun. kasimple. Opo. Oo. So, Yung mga forms. yung mga forms, Simplehan no? nyo na lang Simple, po. kailangan simplehan, tapos as much as possible, i-digitize, no? Na parang hindi kailangan paulit-ulit yung detalye na kailangan i-fill up na manual. So, yun yung unang-una. Yun yung, sa mga consultations namin with teachers, doon lumalabas na yung much of the work is really on the clerical side, on the administrative side. Yung filling up of the forms. Pero hindi ba sila online na or digital? Meron Di ba na rin po bawat yan. isa may laptop naman. Ano? Yun yung hangarin ng DepEd na bawat teacher merong laptop, no? Hindi ba lahat? Sa ngayon po, ang nakikita natin is nasa proseso pa lang po yung DepEd sa pagbibigay niyan sa lahat ng teachers. Pero meron na. Meron May na pong nag-umpisa programa, na. meron na pong budget yan. I think for this year, there's already budget for laptops for all teachers. But what is the state? Ilang percent or more or less ang meron? Baka yan po ay isang magandang tanong din po sa ating kagawaran ng edukasyon. Pero kami from my knowledge po, I think it's as what I've said, there's budget for it for this 2026. So, hindi pa nabibigay? Yan yung po hindi ko po alam, Ma'am Nina. Sorry kung Ang hirap ano nung po kasi siya. na-imagine ko dati, mano-mano mo gaganunin. Yun pa lang, pagod ka na. Paano Oo. mo matuturuan yung mga, Hindi, actually, diba, mga bata? pag kahit public or private, kapag magturo ka ng klase ng more than 25, hindi siya madali Meron tayong experience dyan, Ate Nins. Sa klase ko, nagtuturo ako ng... Oo. O, ngayon diba, nasa ikaw 30 plus. college ka na nga Mahirap Oo. Magtuturo ka lang, mahirap na kung gusto mo talagang quality na matututo isa-isa, hindi mo rin siya sure kung lahat sila ma-absorb din nila yun. What more is a public setting na maraming section, iisang teacher. Di ba, sir? And to think, may experience din ako dyan bilang magulang, tinuturuan ko nga lang yung, kunyari, isang anak. Oo. Di ba hirap na hirap tayo? Mahirap, oo. But 25, Diba? your Can you example, imagine? Sir Migs, of Times 25? Minimum lang yun, sir, ha? Actually, Minimum. 25, ano na yan, college po College kasi yan. na, Eh. Iba oo. ngayon, di ba, 40? But in the basic Ilan ba education, ngayon? just ko, 40, we can 50. actually see 50 in one 50. class. Exactly. Opo. In one classroom, 50. Tapos meron pang shifting yan. May early morning shift, may mid shift, and then afternoon shift. Especially for schools na talagang ang problema nila ay classroom congestion. No? Yes. Sobrang dami ng mga learners. And comfort. Yes, exactly. Yes, oo. Alam niyo po, nung panahon ko nung bata ako, nagko-cover ako kasi sa pagpasukan. Inabutan ko yung 90 per section. 90 per section. 90 students. And Wow. then, naalala ko po noon, para makapunta ako sa kabilang side, kailangan kong apakan lahat ng mga upuan. Hindi ka wala nang daanan. Talagang dikit-dikit. So, kailangan namin, so medyo peligro rin yun, di ba? Kung nahulog yung estudyante or whatever, para lang makapunta ako doon sa upuan sa kabilang dulo, aapakan mo lahat yun. Skip hop yan or something. Dati. So actually, nung sinabi nyo nga 50, gumanda na eh. Marami pa rin yun. But It's still a of lot. course, It's of still a course, lot. that was a very long time. More than 10 years ago na yun. Oo. And if we can actually jump to yung isa sa mga punto mo kanina, particularly to, let's say, problems on let's say school safety, bullying, Yes. and violence. Diyan tayo pupunta, Meron sir. Go ahead. tayong merong
merong study dyan, and then it was found out, no, sa PISA, from the latest PISA, na Philippines has the highest bullying incidents, tayo sa Pilipinas. Ha? Sa buong saan? Yeah, Buong Asia yeah, or for the whole participating countries of the PISA, from the last PISA. So no? globally yung mga participating Yes, countries. yes. So, all over the world? Yes, Oo. there was even a remark, no. I would like to quote yung executive director ng EDCOM 2, si Dr. Carol Marquis. Siya yung nagsabi in one interview that we are the bullying capital globally. Grabe Kasi number naman. 1 ang incidence ng bullying. Okay, Bakit why? daw? Bakit? So again, it's a lot of factors, Sir Mix, but that's why I brought it up, kasi merong related iyon sa classroom congestion. Definitely, Okay. 'di ba? Kung sobrang dami ng mga bata sa isang crowded in one classroom, no? Mataas ang possibility ng incidents ng bullying. As Dahil simple mas as marami fighting kayo. as simple as fighting for your territory. Tapos 'Di ba? Yeah. Pwede, 'di ba? May Oo, mga yeah. bata siguro masikip. Ayaw niya ng nasisikipan siya. As simple as that. At saka I would think it's also because, well, mas marami yung possibility or probability na mabubuli ka kaysa sa mas kaunti. And then yung classroom management particularly, no, hindi natin sinasabi na pero mahirap po 'yan sa isang teacher, especially for a class advisor na sobrang dami ng kanyang mga estudyante or yung kanyang mga learners. And as a class advisor, kailangan mong i-check, number 1, well-being, changes in behavior. So hindi mo mamomonitor yan kung Yes. ganun sila kadami. And as a Mahirap. teacher, titimpla ka rin sa personality ng bata. Exactly, Iba-iba sir. rin ang modes of communication. Depende rin sa personality ng bata. So, isipin din ng isang guru yun. Oo. So there are a lot of factors, no? Hindi naman conclusive 'yan. And we'd also like to highlight, and makikita natin it's all over the news as well globally, na mataas talaga yung incidence of bullying and school violence globally. But in the case of the Philippines, tayo sa Pilipinas, nakikita natin na especially just for this school year, when we talk about school violence, parang ang laki ng tinaas, no? And especially because it now resulted, let's say, in injuries and in deaths. So kailangan talaga, it's an urgent concern it needs to be addressed. Oo nga. So, when you talk about, ngayon pinag-uusapan nila dahil sa nangyari nga po sa Ateneo de Zamboanga, which is very, very rare naman. Hindi naman ito common sa ating bansa. Hopefully the last. Oo, but it seems like it's something that we all have to face. That's the reality now. We always say hopefully it's the last. I doubt Yeah, it. well, totoo. Because I really wish na mali. Pero the thing is, may mga copycat syndrome. And then, di ba, after nangyari nga yung sa Tacloban, may mga fake news pa na nagpo-post sa Facebook na dadalhin ko tong mga May mga- baril, etc., etc. Di ba? May mga nakiride on eh. Pero how will you know kung iba, malay mo, totoo. Yeah. And it's also good to look at, or maganda rin nating i-highlight na while, let's say, heightened security in schools can address, or let's say, put in some preventive measures in just heightened security, metal detectors. But by the end of the day, we need to look at what is actually the root of the problem. Because if we're looking at, let's say, mental well-being are we providing enough, let's say, support for our learners at the school setting? Are we providing enough support for them? Meron ba tayong mga sapat na, let's say, guidance counselors to begin with na nandoon sa school to help? Na may mapupuntahan ng mga estudyante if they feel like they are, let's say, emotionally distressed, or in this case, may mga problema sila, may gagabay ba sa kanilang mga guidance counselors? Alam nyo ba, sir, sa mga pag-uusap ko sa mga teens, ayaw nila kausapin yung guidance counselor. Parang the reality is, they don't talk to them. They'd rather talk to their peers or friends. Parang ayaw mo rin kausapin yung parents. Parang may iba, pag mas bata, punta sa guidance counselor. Pero habang tumatanda, hindi parang dapat, ano masasabi nyo doon? No, I think that's meron talaga ng mga, let's say, learners or mga, especially yung mga nasa teens na talagang mahirap mag-open up. But that's also the role of, let's say, the community, no? Yung kanilang mga barkada or yung kanilang mga friends. O yung school mismo, yes, or the yung school school. could actually flag, let's say, changes in behavior, simula or bigla na lang tumahimik,
or in this case, ito parang biglang naging medyo naging retaliatory na yung kanyang behavior. So kailangan merong ganong, kaya nga sinasabi natin na dapat involved ang community. But then again, it comes down to what is the available support system in the school and in the community level. Kasi absent of a support system, talagang magkakaroon po tayo ng mga issues na katulad po nito. Unfortunate, but I think as what I've said, the immediate, let's say, immediate measures would be the increased security measures, but there needs to be a deeper, let's say, analysis kung ano ba talaga yung nagiging root cause nito. Opo. And on that note, sir, marami po tayong mga magagandang pag-usapan. Sir, balik kayo, nabitin tayo sa topic na to. Pero unfortunately, we'll have to end here. Marami po salamat, Executive Director, Philippine Business for Education, Mr. Bal Camo. Sir, marami po salamat. Stay safe and God bless. Thank you. Thank you. Thank you. Ang oras po, 11:21 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Seserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Ngayong umaga, makakasama po natin ang ating mga doktor serbisyo. Walang iba kundi ang presidente ng Chu Chi Medical Foundation Philippines na siya Dr. Alfredo Lee or Sir Alfred. Sir Alfred, good morning po sa inyo. Good morning po. Actually, I'm not a doctor. I'm a volunteer of Buddhist Chu Chi Medical Foundation po. Yes, kayo nga pala ang presidente. Pero yung kasama nyo ngayon ay isang doktor. Yes. Yes, siya po ang Deputy Medical Director ng Chu Chi Medical Foundation Philippines, si Dr. Susan Lapid Lim. Good morning, Doc Susan. Good morning po. Morning. Okay. Yung Chu Chi, na matagal ko nang naririnig, ang Chu Chi Foundation, Pero sa mga hindi nakakaalam, ano po ba ang Chu Chi Foundation, specifically sa inyo, Chu Chi Medical Foundation Philippines? Yes, in the Philippines, we have two foundations. One is the Charity Foundation, and then the other one is the Medical Foundation. During Yolanda, I was also the CEO of the Compassion Relief Chu Chi Foundation. Now I'm the CEO now of Medical Foundation po. Opo. And our main activity is Chu Chi Eye Center. Now Okay. we operate on cataracts and all these things. Ayun. Okay, there is an eye center. Yes. Saan po located, Dr. Susan, yung eye center? We have the Chu Chi Eye Center under the Medical Foundation, which is located in Santa Mesa, Cordillera in Bacood, Santa Mesa. Opo. Yes. Alright. So, dyan po ay nagbibigay kayo raw ng libreng eye check-ups, eye surgery at iba pa. Yes. We cater our services to anyone who needs help. So all they need to do is to call and register. We have volunteer ophthalmologists who are in the eye center. It started off as a once a week activity, but now because we have been able to grow the eye center, we are now on a daily basis from Monday to Saturday. Opo. So ngayon, Doc, ano pong kumbaga number ng mga patients po ang kumbaga pupunta po sa inyo on a regular basis? On a regular basis, we can have as many as 300 patients on a Wow. Friday. Wow. Friday. Yes. Pero on, kunyari, Monday to Thursday. 100 plus. 100 plus. Yes. Marami-rami din. Ang dami po nun. Opo. So, Yes. Ano pong usual nilang oo. concern? Ano Yeah. pong usual nilang concerns? Anything that relates to the eye, no? So, our emphasis here is we treat the patient as a whole from beginning
and continuity of care. So as soon as they come for initial checkup, we do a complete comprehensive eye checkup, find out if there are problems, and we see them through all the specialties. So we have specialties that deal with anterior segments. So we have cataract surgeries, pterygium surgeries. We also have subspecializations. So we have glaucoma services, retina services, pediatric strabismology services. So anything about the eye can be treated. May I Yes, share? Mrs. May I share a Sir number? Alfred. Yes, sir. For the whole year, last year, we served about 25,000 patients. No, and then we perform about 7,500 surgeries last year. Opo. So, Sir Alfred, para muna, bago natin ituloy, anong ibig sabihin ng Chuchi? Yan. Yeah, I'd like to share with you. No, we are Buddhist Chuchi Medical Foundation. We are a Buddhist organization, but our doctors are almost all Catholic or Christian, and our staff also. No, but and then Chuchi, Chinese words po yon. Chu means pagmahal, love. No, Chi means to help without asking for anything in return. No, so I'll share with you the sign language, ha? Sure. Like this, no. Okay. Kamay natin, ilagay natin dito. Chu, pagmahal. Oo. Pwede rin dito, pero hindi naman nakikita ang puso natin. Nakita ang mukha natin. So, kailangan nakasmile pa rin tayo. Pogi. Pogi. And then chi, kaliwang kamay, labas. To help people, you know. So, pagmahal, Chuchi. pagtulong. So, yun ganda. ang po ang teaching ng aming founder, si Master Ching Yen sa Taiwan. She was given the Ramon Magsaysay Award in 1991. So, after 1991, the Chinese community learned to know about her. In 1994, nagkaroon ng Chuchi Philippines. Oh, yun Ganyan pala po. yun. Okay, so paano siya napadpad sa Pilipinas? Because of the Ramon Magsaysay Award. Okay. Nag-receive siya ng award and then nagtayo. Gano'ng napakatagal ang Chuchi Foundation? It's Master Ching Yen, our founder, is a Buddhist nun. She Okay. started Chuchi 1966. Now it's 2026, 60 years na po. 60 years. Oh, wow. And our founder is now 90-year-old po. Pero Wow. buhay Yes. pa? Buhay Yes. pa. Buhay Opo, pa. opo. Yes. Nasa Taiwan. Yes. Opo, Although she's quite frail, but Opo. her determination to serve, to help the people is very, very strong. Opo. Bukod po sa mga pangangailangang medical, ano pa po ang mga naibigay na tulong ng Chuchi Foundation, sir? We have the other foundation, which is Buddhist Compassion Relief Chuchi Foundation. Sila po doon, like Yolanda, yung mga baha, yung mga sunog, yun po ang ginagawa nila. Kami, on the medical side po kami. More on na optal concerns. Yun As po of ang now. focus. As of For now. now. Although we do have also heart services, cardiology services. We have a tie-up with Cardinal Santos Medical Center. So twice a month we have consultants coming from Cardinal Santos to render free consultation services for cardiology, for preoperative clearance as well. Workups like 2D echo are done. Doc, may tanong ako, no? Tumatak po sa akin yung na-mention na kanina na pediatric strabismus. Strabismus, yes. Ibig sabihin, pagkaduling sa pagkabata. Yes. Pediatric is anything that concerns children, no? So it can be cataracts, glaucoma, it can be anything. And then there's also the segment of strabismology, yung mga duling, banlag, mga Opo. Yes. Yes. Bakit po? Sa mga observation po sa mga cases, sa mga patients, marami po ba talaga siya? Usually, ano pong nagiging cost nito? And paano po sila natutulungan? Well, strabismus problems naman can be varied in cause, no? May congenital, meron din mga other causes of that. So we have to investigate. So we have specialists in pediatric strabismology. Dr. Macaraig is our main consultant there. Also, Dr. Rica Abes Cervera. They come weekly to the eye center to see patients. So any pediatric patients below 18 years old are seen. Strabismus, so we have patients coming in. Sometimes it's not just walang nangyayari before. The stigma before is you hide at home, etc. So opo. when it's nice for us to be able to do outreach also, because when we can spot
people with these kinds of problems, we tell them there is a possibility for correction, and then they find out, and then they're not so scared anymore to come for consultation. Okay. Ngayon po, sigurado marami ang naging interesado ngayon dahil narinig nila. Siyempre, anything na medical tapos libre, kailangan ng marami sa ating mga mahihirap na kababayan. I'm sure pag pumunta sila doon, mahaba po yung pila. So, ano pong advice ninyo para hindi naman sila, 'di ba, maging uncomfortable habang nag-aantay po? May I share with you, no? 19 years ago, this eye center is already 19-year-old. 19 years ago, Master Ching Yan, our founder, called us to go to Taiwan and instructed Dr. Antonio Sai, who is our president, to put up an eye center because Dr. Antonio Sai has a team of ophthalmologists, no? So, to put up an eye center in the Philippines, number one, it should be best doctor, best medicine, best equipment, best operating room. And it is for charity. Nasya kami. Paano Diba? yun? Opo, di ba? Yes, Opo. yeah. And Master Chingel, nakita nila sa mukha namin eh. So sabi niya, don't worry, no, don't worry. I'll give you 8 words. It is in Chinese and it means believe that what we are doing, we have no self-interest. Believe that everyone has a golden heart. That means to say, if we sincerely help people, people will come to support us. Totoo po yan. So, but she still give us an assurance. Sabi niya, pag kulang kayo ng funds, let me know. I'll send it to you. But we are very proud to say, 19 years now, we have never asked a single cent from her. Wow. So, and then, nakakakuha yeah. kayo talaga ng funding from iba-iba. Donors. Paano po? Donors. Opo. Paano? Yes. Ganito. If our patient has PhilHealth, we will charge PhilHealth. If our patient don't have PhilHealth, we still do it for free pa rin, no? And then per our statistics, 65% of our expenses comes from PhilHealth. 35% comes from donations. Yes. So when people see what we are doing, they just come on their own and offer us, with a check, with mayroong 500, 1,000, 10,000, ganon. So, naipon yan over the years. We are able to provide best doctor, best medicine. We would like to invite the two of you, if you can come to our eye center, take a look. Most people, when they hear it is charity, sigurado, basta-basta lang yun, di ba? Ganon. That is what, we have many patients who doesn't want to come. But when they were forced by their children or what, they come, nakita na na-shock Ay, sila. ganda. Ganda, world class. Yes, yes. Oh, di ba? Yes. Mukhang Opo. mukhang St. Luke's, mukhang Medical City, Makati Med, di ba? Ganyan eh. Opo. Okay. But wow, well, congratulations. It's really nice to know kasi yan naman talaga yung gusto natin dito po, lalo na sa ating programa, di ba? Na hindi porket libre ay hindi maganda yung quality. Hindi ho ba? Kasi they still deserve po yung the best. Sabi nyo nga, give them the best. Lalong-lalo na sa mga mahihirap nating kababayan. So, how do you get your services po? How do we get your services? Siyempre, kailangan. Hindi pwedeng, kung may kaya ka, hindi na. Hindi ka pwedeng pumunta. Opo, paano po Siyempre, paunahin mo yung mga mas nangangailangan. Kailangan bang mag-register Opo. para ho hindi sila pipila ng mahaba? Yes, they have to register. We have sa Facebook meron kaming pang-register. And then once nagpila sila, then we will inform them to come on what particular day. Ayun, may Yes. scheduling. Okay. There's a scheduling process. Otherwise, it will be a very Ayun, magulo. yan, Magulo talaga po yan. Opo. We understand. Our problem, which is a happy problem, is there are so many people calling in for consultation services, no? Unfortunately, we cannot entertain everybody immediately. So we have a wait list, but we're proud to say that the wait is not very long, not compared to other maybe hospitals, no, rendering free care. But we make it a point that the patients are scheduled because with the bulk of the patient showing up, we don't want them waiting too long. But another thing is they will need to wait, of course, several hours during the day. But the nice thing about Chuchi is we provide them
snacks, meals while waiting as well. Yes. Tsaka komportable naman po Yes sila. Actually, we can Sir work Alfred. together, no? I'm sure marami kayong audience, di ba? That's why we are here also, because Apo. we would like to inform as many people as possible to come and be treated by us, because that's our mission. Yes. No, wala naman kaming ibang inahabol, wala naman kaming kita, no? But because we want to serve more people, the equipments are there, the doctors are there, the facilities are there. We would like to serve more people. So if ever people call you, they call you that they have eye problem, refer them to us. Opo, opo. Yun, Reels, Yes. refer natin sila at pumunta lang sa Facebook page, no, ng Chuchi Medical Foundation Philippines para magpa-schedule. Pero maganda siguro balik siya. Tapos meron tayong talagang case study. You will meet someone na kailangan niya ng, let's say, baka Care. may operasyon or Oo. whatever, may cataract or glaucoma, and then maybe may live consultation, and then babalik siya na treat na. That would be very Pwede. nice. Opo, opo, opo. Opo. Actually, even mga difficult cases, no, that like tawag dito cancer of the eye. We also do it. We have a specialized doctor who can do that. And sagot namin lahat 'yun we don't do it in our eye center. Yung for cancer medyo yung May partner hospitals na po. Yes, we do. we partner with Cardinal Santos. We bring the patient there and we operate there. And then after that, meron pa rin chemo, radiation. Sagot pa rin namin lahat yan. Opo, Oh, opo. that's ang ganda po na malaman po yan, ano. Yes, Panghuli Migs. na lang po Oh. from me, in the future po, sabi niyo po, mostly eye cases, ngayon po, more on the cardio. Meron pa po ba in the future na gusto niyo pong pagtuunan ng pansin, Doc? Actually, let me say, Go ahead. we are putting up another eye center Yes. in Imos. And a Cavite. branch. Cavite. Yes, Oh, yes. wow. Because Oo. the patient coming from the south, matraffic eh. It's very hard to come into Manila, and then pag-uwi nila, that takes several hours. So if we will put up an eye center in Imos, then the people from the south can go to that eye center and they can go home much earlier. Oh, Because nice. Apo. one businessman, Mr. Carlos Chan, was very touched with, nakita niya yung services namin, and he went to Taiwan and talked to our founder, Master Cheng Yen, na he would provide the land and provide the construction of the building for us to For put a up a new second eye eye center. Wow. Ay, nako, kailan Ganun- ho kaya? Wow. Wow, Mr. Land Chan. and Construction. Ang galing naman ni Mr. Chan. Ang pangalan Hello po ng ating businessman na maraming Mr. Chan eh. maraming Baka Mr. sabihin Chan. si Jackie Chan. Hindi. Sino po si Mr. Chan? Opo. Carlos Chan po. Mr. Opo. Carlos Hello, sir. Chan. Good Ako, morning. maraming salamat. Talagang Opo. and many people also really had been touched by what they saw, what we are doing to the patient, Opo. na libre na lahat, tapos may pagkain pa. Oo, yung, hindi. yung sa strabismus, I'd like to share with you, at first, we had few patients of mga duling, ganyan, no? But later on, somebody went to us there and then naoperahan na, naayos na yung mata niya. Nag-post siya meron palang strabismus chat group. Nag-post siya doon, no? Libre na, tapos meron pang pagkain, ganyan, no? Naku, dumami na yung mga sa amin. But we're happy on that one. It's a happy thing. Yes, yes. So it's Well, a I hope, referral by yes. word of mouth. A lot of it is one. Yes. We're happy that you're here, and then maraming nakakarinig at nakakanood. Nako, sigurado po maraming baka magtatanong at pupunta dyan sa inyo sa Chuchi Medical Foundation. Lalo na Yes. sa eye center po ninyo. Ma'am, Ninya, kami, no? Hindi kami takot maraming pasyente. Oo. Takot kami walang pasyente. Because we have a mission. Yes. Wala kaming kita eh. Wala kaming kita. Opo. But we have a mission. We have the facilities, we have the doctors, we have everything, and we want to serve more. That is what we would like to do. Perfect guest for nagseserbisyo. Talaga naman. Oo. Ano po ulit, Balik sir, tayo. yung Chu? Chu? Chi. Chi. Chuchi. Yeah. Chu is Pagmahal. Pagmamahal. Chi, pagtulong. pagtulong Pagtulong. ng walang kapalit. Yes. Alright. Wow. Naku, maraming salamat po sa Thank ating you. special guest. And lahat po ng sabi nyo nanonood po sa amin sa DZMM. Shoutout natin shout sila. out po natin, sir. Diyan sa inyong eye center ba? Badji, narito na kami.
Si From Sir Eye Center, Alfred. maraming nakikinig din sa programa niyo po. Ayan. Nako, I-shoutout maraming natin salamat. Chuchi Eye Center. Hello and good morning po sa inyong lahat. Opo. Oo. Nako, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng serbisyo, pagmamahal ng walang kapalit. Yan po ang Chuchi Medical Foundation and Eye Center Philippines. Thank you, Sir Alfred Thank you Lee, very much. President ng Chuchi Medical Foundation, and Dr. Susan Lapid Lim, ang Deputy Medical Director po nila. Thank you so Thank you much. so much for Mabuhay having po us. Thank you kayo. very much po. Thank po. you. Nako, mamaya naman, ang dami talagang siksik ang ating programa. Pag-uusapan naman po natin kung paano po maging matagumpay sa pagnenegosyo. Makakasama natin yung sa Grow Negosyo ang mga founder ng isang pizza. Naku, favorite rin to ng mga anak ko. Oo nga Nag-order ako dito. Gusto ko yung pepperoni nila. Oo nga eh. Meron silang pinausong Tsaka pinausong yung mga- flavor. Tsaka meron rin silang mga pasta on the side. Oh, clue ah. Oo. Clue po dito, mga dilang anghel. Oh, yeah. Ayan. Mababait. Wow sa clue ah. Oo, okay yung clue po. Okay yan. Sige, sana may price. Okay, magbabalik po kami. Dito lang po sa Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Ang oras po namin, 11:43 ng umaga. Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Negosyo natin, palaguin natin. Grow Negosyo! Okay, kasama na po natin sa ating Grow Negosyo, walang iba kundi ang mga people behind isa sa mga paborito nating brands. Ayan. Kasama natin ngayong umaga ang area manager ng Angel's Pizza ng Figaro Group of Company na si Jeric Flores. Magandang umaga sa inyo, Jeric. Morning, ma'am. And kasama rin po niya si Miss JG Encillo, ang sales team ng, iba naman to, Anghel Cafe. Good morning po. And kasama rin po nila si Maria Pinheiro. Good morning, Maria. Okay. So, tanong muna namin, ano ba ang pinagmulan sa kwento or ang kwento sa likod ng Angel's Pizza? Bali po, nag-start si Angel's Pizza sa pag-provide po ng affordable and quality pizza po para sa mga Pilipino po. Okay, kailan to? Nag-start po siya way back. First branch po namin is Makati branch po. Oo, ilang taon na rin siya kasi binili siya, 'di ba? Binili siya ng Figaro. Oo. Group of Under po kami company. ni Figaro po. Oo. Kasi dati may founder talaga siya and then binenta niya. Oo. Okay. Up to now po, under pa rin naman po kami ni Figaro po. Figaro Group po. Yes. Okay. And then, anong kaibahan ng pizza ninyo sa iba? Sabi nyo, mas mura siya, mas affordable. Ano pa? With our pizza, ma'am, nandyan po yung best seller natin na spinach, ma'am, which is nagpakilala po talaga sa Angel's Pizza. And yun po yung nagpaiba po sa other brands, ma'am, since we really started the original spinach dip pizza po. Spinach dip. Famous Aba, spinach dip pizza, ma'am. Healthy, Yes, ano? healthy po. And gusto ko yan, yung spinach dip Sabi nga ni Doc pizza. kanina, yun din daw yung kinakain niya. At saka meron pa kayo yung parang Korean. Sa inyo yun. Ang sarap nun. yes, ma'am. Anong pangalan nun? That's bulgogi gochujang. Unfortunately, ma'am, Wala na? wala na po siya. Yes, ma'am. Limited time offer. It's pa. a limited time offer, ma'am, last year. But we have different new new sets of flavors po. Like what? ah, Sige. Meron po kaming bacon cheeseburger po. Okay, ano pa? And then,
Quattro Formaggi pizza, ma'am, na bago Okay, po. 4 cheese. Ah, Ano four And pa? then, meron po kaming ultra creamy spinach dip po. Yung mas pinadami po na spinach na pizza po. Oh, and to think ang mga Pilipino ay mga bata ayaw ng mga vegetables, pero ba't nagustuhan tong spinach dip The nyo? spinach dip is different po Oo. talaga. Oo. Flavors different po talaga, kaya I think kaya po binabalik-balikan po. And even during the pandemics po, kasi yun po talaga yung nag-boom si Angel's Pizza with our delivery service po, na bawal lumabas, and I think that's the key po nung success din po nung brand. Pag sinabing affordable, sir, kasi gano ka, siguro yung base ninyo sa mga customer, kapag affordable, mas tinatangkilik siya. Magkano ba, sir, usually? If we have the card po for the big family size pizza, which is 14 inches po, it's only 790 for card holder po ng brand. We also have po yung double deal po na tinatawag, which is at 950 pesos po. For non-card holder. Buy one, take one na po siya, and sa 14 inches po. And discounted po siya pag may card po kayo talaga. Oo, may card pala. Hindi ko alam. Kasi ako Yes po. nag-order minsan sa This is the po. sa app. If we could show po. Oo. Ito po yung So, card. binibili ba yan? Or ano yan? Yes po. Paano makuha? Pina-purchase din yan. Bali po, pinupurchase po siya sa card for only 299. Pero meron po kaming mga promo po. Tulad po ni Angel Cafe, kapag bumili po kayo ng Angel Cafe, may Okay. free na po tayo na Angel's Pizza Card. Si Angel's Pizza Card po is lifetime po siya. Valid po halos sa lahat ng branches po ng Angel's Pizza. And pinakamaganda po dito, transferable po siya. So, as long as dala po siya sa store, yung physical card, applicable po yung discount po natin. Ayun. So, tell us about Angel Cafe. Ayan. Kasi bago yun eh. Hindi ko, akala ko pizza eh. Yung clue pala, sinabi ko Ayan na pala yung pala clue, eh. Angel. Yan pala eh. Dilang Angel. Nagdilang Angel Nagdilang ka. Angel nga. Ano naman to ang Angel Cafe, ma'am? Yes. So, si Figure Culinary Group po, nag-launch kami ng pangmasa na version ng kape namin. So, ito po siya, si Angel Cafe with 3 variants. We have caramel macchiato, palm sugar, and Spanish latte. So, is do-it-yourself na coffee. Pwedeng hot, pwedeng cold. Pero mas ideal siya for cold. Kaya, swak na swak siya sa mga Gen Z. Ayun. What do you mean do it yourself? Oo. Yung iba kasi, ma'am, diba, siya, binibili natin siya as in ready to drink. So, si Angel Cafe, 1 pack, meron siyang 10 sachet na pwede natin gawin kahit sa bahay or sa school. Then, yun na, meron na tayong iced coffee or hot coffee. Ayun. Yes. Okay. So, yung ano lang talaga, yung instant, kumbaga, instant Yes, coffee. instant. Magkano naman yan? Oo. This one po, per pack sa aming mga Angel's Pizza stores, meron kaming 99 pesos. And sa online, meron din 99 pesos. May kasama na siyang Angel's Pizza card. So pag bumili, di mas mura pa. Kasi sabi mo, 299 yung Yes. card. Ito po yung promo po ni That's Angel the promo Cafe po, together with the Angel card po. So pag bumili ka kahit isang kape lang na 99, meron ka ng free card. Hindi, bibili muna ako ng kape. Bibili muna ako ng kape. Tapos mapapapizza din. Oh, di ba? Yes, Parang kombinasyon na rin. Pero parang ngayon lang ako, bago to sa akin, pizza and coffee. Di ba? Opa. Parang hindi yan yung usual combination eh. Oo. What makes you think magwo-work to, Miss JG? Kasi under kami ng Figure Culinary Group. Which is a coffee place. Oh, We know, yes. So, yun, para ma-reach namin yung market ng pizza brand namin. Oo. So, kaya partner namin si Angel Cafe. So, with that, ma-check ng market na yung pizza and yung iced coffee is okay naman siya. Hindi naman siya off na Yes, pwede. Kasi Iced Ate coffee, Nins, di ba, oo. kapag maulan, Or macchiato, mga ganyan, latte. pag maulan, mas Oh. nakakagutom, tapos gusto mo ng something hot. Pwede ring hot, di ba? Yes. Oo. Pwede ba yung orderin na mainit na kape or malamig na kape? Hindi. Per pack. Nakapack siya. I Tapos see. pwede hot or cold, di ba? Sabi mo, Yes. yan. Oo. But in terms of ingredients, quality ingredients, going back to the pizza, bakit kasi mas paano nyo siya napapamura? Oo, ang sarap naman, masarap yung maganda yung quality. Yung pepperoni ninyo, gustong-gusto rin ng mga anak ko yan eh. Oo. How is the quality How of do you your ensure pizza? quality? Yes. Yan. Sige, sir. As area manager, ma'am, we're doing po mga audits sa mga stores. And then with the
with the quality of our meron po kaming purchasing po na talagang nakikipag-coordinate po sila to different suppliers po na mabigyan po kami ng yung the best and 100% na maayos po at quality na mga raw materials po na gagamitin namin for our selling of pizza po. Oo, hand-tossed ba to? Ano ba? Yes, Di ba ma'am. may nakalagay Meron po hand-tossed tayong eh. hand-toss Meron and po meron tayong hand toss, ma'am. Meron din po tayong thin crust po. Ah. Pero ang best seller po natin is yung hand toast hand-toss po. po. Oo, yung mas makapal na. Yes, ma'am. Oo. Okay. Ayun, okay. Alright. Ano pa ba mga plano para sa ano? Ano ba yung mga siguro kasi kilala ang Angel sa yung spinach, 'di ba? Pero Yes, ano pa siguro yung mga mare-recommend din nyo, ma'am? Bali sir, meron po kami ngayon bago, yung Stromboli po. Meron po kaming 3 variants po, 3 bagong flavor po, which is yung spinach, para po siyang wrap pizza po. Yung laman po niya is yung spinach. Meron din po kaming beef and bacon. Also po, for mga meat lover po, meron din po kaming all meat flavor po. Bali, wrap pizza po siya. Ayun. And then, ano yan, kasama sa menu. Yes, Opo, ma'am. affordable po siya for only 139 pesos po. Ma-avail Ang po isa. siya sa All Store po. Yes po. Opo. And what are the other available options? Kunyari, may pizza, may stromboli. Ano pa yung mga iba? Di ba meron kayong like We have carbonara yes, and ma'am. stuff? We have Oh. pasta, ma'am. We have spaghetti, lasagna, then mac and cheese, and then we also have chicken. We have wings, buffalo, and cheesy bomb and garlic parmesan wings po available. Yun yung kagandahan, Migs, pag nag-order ako dyan sa kanila. Kasi minsan yung mga anak ko ayaw ng pizza lang or yung iba ayaw ng pizza, gusto ng pasta. Ang mga bata mahilig sa mac and cheese tsaka sa carbonara. Carbonara, lasagna. Diba? Yes, ma'am. Para isang ordera na lang. Isa na lang, oo. Yung may fries rin ba? Ano ba yung fries nyo? We have miracle fries, ma'am, with cheese flavor and sour and cream flavor po. Barbecue flavor meron din po. Ayun. But Bali, all in na po talaga siya. Pizza, pasta po, and then mga chicken wings, combos po, combo meals. Pero lagi itong ino-order, no? Wala kayong hindi yung pwedeng kakain sa loob, no? Yung parang restaurant. Meron po, ma'am. meron We have na. dine-in po. May We have dine-in po. dine-in. May mga stores po tayo na may mga dining areas din naman Katulad po. saan, sir? For example, so may stores po, meron po ako with Las Piñas and Almanza, ma'am. And then with the Holy Spirit, ma'am, sa hawak po nito. Meron din po tayo sa Monumento branch. Mas malaki po yung dine-in na capacity po natin doon. We offer po ng mas malaking dine-in area po sa Monumento branch. Meron din po tayo sa Malabon, Valenzuela po, and then Maypaho branch po. We also have sa Quezon City po, sa Northridge branch, and then Purview branch po for delivery po. And you could also, ma'am, you could also try us po in celebrating your birthday since we have birthday packages na rin po na ino-offer po sa mga like- stores namin. Ma'am. Example, Parties, ano yung ma'am. birthday package? With pizza and with our products din po, ma'am. Naka-packages lang Like po siya. magkano mag-uumpisa yan para malaman natin? Meron pong around mga 20,000 po. And, 20,000? Parang for and meron po, for ma'am. Sa package, ma'am. It's a Birthday package. party package po. Apo, For mga good 30 for? 30 persons and up po, mga ganun. 30 and up naman. Okay. Pwedeng Yes, ma'am. catered yan. Pwedeng catered. Catered Pwede ba rin. yung 20? Pero yung mga store po is limited lang po yung mga store na pwede mag-catered po talaga ng party. Party Yung po. malalaki lang May po mga yung dining spaces lang po. spaces po. Hindi, what if kunwari on-site, hindi sa store? Pwede rin. Yes. Pwede, Pwede naman rin. po na i-deliver po. Pwede rin. Di-deliver nila Yes yung po. package na yon. Yes po, ma'am. Pwede yung naman din po. 20,000 is sa store, in-store yon. Yes po. Okay. Akala ko yung pwede ko i-order Oo outside nga, rin. tama. Oo. Magsiset up. Ito pong kape, ma'am, saan po pwede ma-order yan? Meron kami online, doon sa Black App, Orange App. Then, Okay. yes. Sa mga app. Yes, sa Yes, mga app. oo. Then, meron kami sa Angel's Pizza stores. Then, other stores under ng Figaro, TM and Cubide. Yan. Meron din po kami sa mga supermarkets. Start na rin siya na maging available sa retail. Ayun. Alright. Baka mamaya nasa grocery na rin. Ano? Yes. Oo, ayan. Okay, maraming salamat sa ating mga angels. Ayan kasama po natin Miss Maria Pinheiro, Sir Jeric Flores, and Miss JG and CEO. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, ma'am. Thank you Thank po. you. Thank you. Thank you. Nagdaan na naman po ang isang araw ng pagsiservisyo. Aba, mag-plug lang po ako ha. Sabado po, Tara Game sa DZMM. Saturdays 4 p.m. sa DZMM Teleradio. Aba,
may clue ako kung Sino sino naman mga guest ko. Oh. Clue. Sino? Mahuhulaan nyo to. Olympic gold medal. Ay, naku, Ayan, alam ko na. alam mo na yan. Nasa balita siya nitong mga nakarang araw at Yes. nag-set ata siya ng bagong world record. Am I right? Or Oo. something. May Yes. may record. Pero ang clue Oh. natin, Olympic gold medal. Oh, yes, Dito po yan sa yes. studio. Sa Sabado po yan. Alright, yun lang po. Alright, Tara good game luck. sa DZMM, 4 p.m. po sa Saturday. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo muli. Ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Ayan na, nakinig ako noong Saturday sa iyo, Thank partner. you Congratulations. for supporting. Oo, ang galing. Siksik yung iyong programa. Kaya mamaya, Arangkada Balita, 5:30 po ng hapon dito po sa DZMM Radyo Patrol sa 30 at sa PRTV Prime Media. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye! Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.